po sa araw na 'to at muli ka naming mapapupurihan at mapapasalamatan. Salamat po sa mga batang ito na naglaan ng oras at panahon sa iyo upang ikaw ay makasama sa araw na 'to, Panginoon. Patuloy kaming dumadalangin sa iyo na buksan mo ang aming isip, ang aming Yung puso, kasamang aso? na patuloy kang maranasan, Panginoon, sa araw na 'to. Patuloy nawa, Panginoon, sa buhay namin, mas malalim ka pa naming makilala. Patawarin mo rin kami sa bawat pagkakasala namin na aming nagawa sa araw na 'to, sa isip, sa salita at sa gawa. Purihin ka dakilang Diyos, dalangin ko rin na pagkalooban mo ko ng wisdom, knowledge, and understanding at maitanim sa puso ng mga bata ang pag-aaralan ngayong araw na 'to. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, sige. Tayo po ay dumako na sa ating pong topic. Ang ating topic is the uncommon life. Okay? So, iko-continue lang natin yung ating topic last week at dadako tayo sa point 2. Okay? So, ang title natin, Born Again, Not Bound Again. Okay? So, katulad ng sinabi ko last week, you are not saved to stay stuck. Hindi ka naligtas para magstay ka na stuck. You are not rescued para mag-return ka sa dating ikaw. And you are not born again to live bound again. O tumalbog ka ulit sa dating ikaw. Okay? So, purihin ng Panginoon. Yung first point natin last week, nandito tayo sa John 3, 1 hanggang 6, 1 hanggang 6, kung saan kausap ng Panginoon si Nicodemo. Okay? So, basahin ko lang sa inyo. Sa John 3, kung may Bible kayo, buklatin ninyo para nasusundan ninyo ako at para sabihin ninyo galing sa Bible yung itinuturo ko, ano? At hindi tayo gumagawa lang ng kung anong mensahe. Amen? Sabi sa John 3, verse 1 hanggang 6, may isang pariseyo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi niya, Rabay, nalalaman ko pong kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay, hihinto muna ako doon. Madalas sinasabi ng mga tao, di ba, ang born again daw is relihiyon. Okay? Hindi po siya relihiyon. Biblical ang born again na kailangan ipanganak muli ng tao. Babasahin ko siya sa English. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo ang nag-reply nito. Okay? Jesus replied, Very, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Okay? So, kung hindi ka daw born again ulit, hindi ka daw born again, hindi mo daw makikita ang kaharian ng Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon. So, ano yung born again? Sabi niya dito, hindi rin naintindihan ng paring pariseyo. Tinanong niya, paanong maipapanganak pang muli? So, ang ibig sabihin ng born again, ipinanganak muli. Okay? Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, malaking espiritu yan ha, tatandaan ninyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag malaking espiritu yung nabasa ninyo, Holy Spirit yun. Okay? Sabi niya, sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung tinatawag na baptism in the water. Okay? Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Okay? I hope na iintindihan ninyo yung sinasabi ko sa inyo.
So, ibig sabihin, hindi natin pinag-uusapan nung nasa sinapupunan ka palang dinis ng nanay mo na si Pabrin nung ikaw ay pinanganak. Hindi yan ang pinag-uusapan. Pag sinabing born again means born from above. Okay? Born from above meaning, last week sinabi ko yung bigatin na tinatawag. Amen? Yung yebnyon, na ibig sabihin born or bigaten, at yung tinatawag na again naman, amen, na abweb na tinatawag is from above. Okay? So, nag-i-indicate ito ng divine. Divine, okay? Sinasabi ni Jesus doon, start over. He is saying to you, you need to give birth from God. Kailangan mong ipanganak sa Panginoon. Kailangan mong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, napakahalaga na maintindihan nyo to, no? Kaya, hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi ka makikipag-participate sa God's kingdom without rebirth. Kaya may mga taong basa ng Bible, hindi pa rin nila naiintindihan kasi they are not born from the Spirit. Whether you like it or not, mga kabataan, kailangan yung maniwala na may kapangyarihan ang Espiritu Santo na tinatawag natin. That is the Holy Spirit na baguhin tayo. So, kapag tinawag kang born again, ito ay hindi denomination para maging religious ka lang, kundi ito ay divine transformation. Binabago ka, hindi ka lang labas-pasok sa church, kundi binabago ka ng espiritu. Kaya minsan may naririnig kayo na nagsasalita sa inyo na huwag mong gawin yan. Hindi dapat mong ginagawa yan. Amen? Kaya, in God's doing, Diyos ang gumagawa nun sa atin para hindi tayo maging manatili sa dating tayo. Manatiling makasalanan. Okay? Kaya nire-replace natin yung dead religion sa living relationship. Buhay na pagsamba. Buhay na relasyon. Tinitrade natin yung effort, yung gawa ka ng gawa, para sa intimacy. For intimacy, hindi para maligtas ka. Okay? Hindi ka effort ng effort na feeling mo pag nakakagawa ka na nakakagawa sa church mo, yun ang kaligtasan mo. Hindi. That is religion. Okay? So, moving forward from self-righteousness, yung akala mo laging tama, ikaw na lang, ikaw, pinapalitan yon ng spirit-led renewal. Okay? Kaya no one is stumble in the kingdom. You are reborn into it. Walang natitisod o nadadapa sa kingdom. Dahil ikaw ay pinanganak para mabago, para mag-transform. So only can Christianity teach you to be born again. It's not something to earn. Hindi siya ina-earn. Hindi siya katulad ng mama. Lilinisin ko to, bibigyan mo ako ng pera ha. Hindi siya ganon. Amen? Kaya nga kailangan ng katulad ng pinag-aralan natin nakaraan, tanggapin niyo yung pagmamahal ng Diyos kasi we have to receive. Receiver lang tayo. Amen? Kailangan ma-involve ito or ulitin, 'di ba? Na tayo ay ma-spirit, ma-empowered ng spirit. Kailangan yung ma-experience. Amen, na maging pamilya ng Diyos through Jesus Christ. Walang ibang daan. Only Jesus Christ. So, to be born again is not reformation of the old nature. Hindi to para buhayin yung lumang ikaw, kundi kompletuhin yung transformation mo sa pamamagitan ng supernatural na work ni Jesus Christ o work ng Panginoon. Kaya sabi niya sa John 1, binabalikan ko lang yung topic natin last week, okay, yung first topic, sabi niya sa John 1, 12 hanggang 13. Kaya kung akala ninyo, Kuya James, yung mga bago dito, si Jaden, hindi nyo narinig to, JD, hindi nyo to narinig last week. Si The Angel, nandito sila. Si Denise, hindi nyo to narinig. Amen. Si Kylie, kung nandito ka. Ang sabi ng Panginoon, kung akala ninyo lahat ng tao dito sa mundo anak ng Diyos, nagkakamali kayo. Lahat nila lang ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos, Kuya James.
Sabi sa John 1:12-13, subalit sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, Kuya JD? Hindi to kalooban ng tao, kalooban ng Diyos. So kung kaya tumanggap kayo, Kuya JD, tanda mo kasama nung ate mo, tinatanggap ko si Jesucristo maging Diyos at sarili kong tagapagligtas, yun yung taos-puso mong pagtanggap sa Kanya, saka ka palang pwedeng tawaging anak ng Diyos. Saka ka palang may karapatang ibinigay sa'yo para tawaging anak ng Diyos. So kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, you have to pray. Tanggapin nyo siya na maging Diyos at sariling tagapagligtas. Kailangan i-confess ng labi mo. You have to confess na Lord Jesus, ikaw ay Diyos at sarili kong tagapagligtas. Amen? Sabihin mo nga yun sa sarili mo ngayon kahit di ko naririnig. Panginoong Jesus, tinatanggap kita na maging Diyos ko at sarili kong tagapagligtas. Amen? So, yun yung kalooban ng Panginoon. Hindi yun kalooban ng tao. Hindi yun kagustuhan ng tao, kundi kagustuhan ng Panginoon na maligtas tayong lahat. So, being born again is one of the most powerful and essential truth in Christianity. Kaya tayo tinawag na Christian kasi sumasamba tayo kay Jesus Christ. Hindi tayo dinidescribe na dahil religion lang. Amen? Hindi tayo dinidefine na religion lang na pagpasok mo sa simbahan, lalabas ka ulit, nagmumura ka ulit, hindi walang pagbabago yung buhay mo. Gumagawa ka ulit ng masama, hindi ganon. Dapat na-shift yung transformation mo, yung identity mo. Nare-restore yung relationship sa Diyos at nare-redirect ang buhay natin. Amen? Hindi mo lang na-experience maging religious, kundi dapat dinidefine ka nito sa spiritual transformation. Amen? Kaya nga, ang tanong natin last week, why you need to be a born again? Ang first point natin, 'di ba? Kasi sabi doon sa atin, because kapag tayo, amen, ay hindi na born again, sabi ni Jesus, hindi natin makikita yung kingdom of God. Hindi tayo magiging malaya. Amen? Kaya yung first point natin dati, last week, paano maging malaya? See your identity in Christ. Yun yung first point natin. See your identity in Christ. Hindi mo kinukumpara sa mundo, hindi mo kinukumpara sa kaibigan, hindi mo kinukumpara sa kapitbahay, hindi mo kinukumpara sa kapwa mo mananampalataya, hindi mo kinukumpara kay nanay, hindi mo kinukumpara kay tatay, hindi mo kinukumpara kay ate ang identity mo. Kailangan mong makita na ang identity mo para maging malaya ka, knowing who you are, nag-i-start ito na makita mo ang sarili mo sa identity mo kay Christ, kay Jesus Christ, para hindi ka ma-confuse, para hindi ka nako-confuse sa sinasabi ng identity sa'yo ng kaaway. Kasi yun yung gagawin ng kaaway sa'yo. Iko-confuse ka niya sa identity mo. Magnanakaw ka naman eh. Nangungupit ka nga kay nanay mo eh. 'Di ba? Addict ka nga eh. 'Di ba? Manginginom ka nga, tumatakas ka nga sa school mo eh. That's not your identity, okay? Kapag ikaw ay na-born again, kailangan na itatama yung mga gawa natin. Hindi tayo nagbabound again sa dating tayo. Okay? Kaya wag mong iisipin. Kaya maraming tao ang nagpapakamatay sa mundo, lalo na yung mga kabataan, kasi naghahanap tayo ng pagmamahal sa mundo. Naghahanap tayo ng pagpapahalaga sa mundo. Kaya minsan nagiging papansin tayo. Amen? So you are not a mistake. Okay? Hindi tayo mistake. God never make mistake sa atin. Kung ikaw ay ginawang babae, babae ka. At kung ginawa kang lalaki, lalaki ka. Mahalaga na malaman mo yung identity mo at makita mo yon through Christ. Pamute nga po, Kuya James. Salamat po. Nabuksan kasi microphone mo. Okay, so point number 2.
After mong nalaman yung identity mo, ito yung topic natin ngayon. Point number 2, heal from your past. Kailangan mong gumaling. Kailangan mong gumaling sa nakaraan mo. Okay? Hindi ka pwedeng lumakad sa kalayaan habang ina-avoid mo kung ano yung masakit sa'yo. Nagpe-pretend ka na okay ka. Ang kalayaan, hindi to pretending, hindi to nagpapanggap na yung pain is hindi mo nararanasan o hindi mo nararamdaman o hindi nangyayari. Ina-allow din ni Lord para ma-heal ka completely. Ina-allow ni Lord na maramdaman mo to completely. Sabi sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wound. So, maraming mga tao na sinasabing na save sila but still, dinadala pa rin nila yung mga sugat ng nakaraan. Anong mga sugat? Sugat nung ikaw ay childhood. 'Di ba? Kung meron kang na-abuse, kung ikaw ay na-abuse noon, amen? May ginawa sa iyo yung mga kamag-anak mo, ginawan ka nila ng hindi maganda, lalo na yung mga mahal mo sa buhay, uncle mo, 'di ba? Hindi mo akalain na magagawa nila sa iyo yung abusive na ginagawa nila because they are evil. Amen? Yung pagre-reject sa iyo ng mga kaibigan mo, pagbe-betray sa iyo ng mga kaibigan mo, masakit 'yon. Nagbibigay 'yun ng sugat sa atin. Pero si Jesus, 'di ba? Sinasabi niya dito na yung mga inflicted natin, yung mga wounded natin sa sarili natin, minsan sinasaktan natin sarili natin kasi ang tingin natin hindi tayo mahalaga. Minsan nga yung iba naglalaslas pa eh, mga kabataan, 'di ba? Para lang mai-impress nila yung kanilang galit. Kasi galit na sila, punong-puno na sila. May mga sugat sila na nakatago. Kaya yun yung delikado kapag tinatago mo at nabubuhay ka. Amen? Sa sakit. Hindi gusto yun ni Lord. Jesus didn't just die to forgive us. Hindi lang siya namatay para patawarin tayo. Dumating din siya dito para i-renew tayo. Baguhin tayo. Katulad ng mga example sa Bible, katulad ni Joseph, si Joseph, 'di ba? Ni-reject siya ng pamilya niya, tinapon siya sa balon, binetray siya, 'di ba? At inakyusahan siya ng false sa imprison. Napaka-bitter ng mga nangyari sa kanya. But instead na i-declare niya, 'di ba? What you meant for evil, God used for good. Imbes na isipin niya na masama yung lahat, ang sinabi niya, kung ano yung nangyari sa kanya masama, lahat yun ginagamit ng Diyos para sa kabutihan niya. Sinabi niya yun sa Genesis 50 verse 20. Dapat ganun din tayo. All things work for good sa atin. Mabuti man yan o masama, may ituturo yan sa atin. Si Hannah din, sa Bible, kineri niya yung pain kasi hindi siya manganak, baog siya. Minamak siya, 'di ba? Kaya lang ang ginawa niya, imbis na magmukmok siya, ang respond niya, pumunta siya sa church. Nanalangin siya, pinur niya yung heart niya sa Diyos. He gave her peace. And then si Lord binigay sa kanya yung child. Naging malaya siya kasi sa Lord siya lumalapit. Yun yung tamang lugar para lapitan natin kapag wala tayong kapayapaan sa Diyos, hindi sa kaibigan. Amen? Manalangin ka, nanalangin siya, humingi siya sa Diyos ng anak at binigyan naman siya ng anak. Amen? Hindi ibig sabihin, gusto mo ng kalayaan, magiging okay na ang buhay kasi may mga tao talaga sa mundo na napaka-evil. May mga tao talaga sa mundo na i-allow ni Lord na i-betray ka ng kaibigan para makakilala ka ng tunay na kaibigan. Ina-allow ni Lord na imak ka para magkaroon ka ng encouragement. Huwag mong tingnan yung pagmamak sa'yo, kundi ma-encourage ka pa. Gamitin mo yung pain mo as a stepping stool. Kung ikaw ay inabuse noon, hindi yung past mo ang future mo. Harapin mo yung future mo kasi wala ka nang magagawa doon.
Magiging parte na lang yon ng nakaraan mo pero hindi yon ang future mo. Okay? So kung ikaw ay biktima ng abusive noon, maging kalakasan ka ng mga kabataang naa-abuse ngayon na magpatuloy, manalangin, magpatuloy na maglingkod sa Diyos, hindi magmukmok sa nakaraan mo. Kasi walang mangyayari sa buhay mo kung magmumukmok ka sa nakaraan mo. Amen? Walang taong kayang balikan ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang hinaharap. Depende sa pagre-respond mo. Depende kung paano mo haharapin ang problema mo. Kung titingnan mong pangit, kahit na mga talagang pangit ang tingin mo, magiging paningin mo. Pero kung titingin ka sa magandang solusyon, yes, ito ang nakaraan ko. For example, yes, halimbawa ako, na-rape ako nung bata ako. Kailangan bang magmukmok na lang ako at hindi na ako ano? Hindi. Sisikapin ko, 'di ba? Na hindi yung nakaraan ko ang mag-a-identify kung sino ako. Kaya napakahalaga ng point 1. See your identity in Christ. At point 2, wag mong hahayaan na yung pain mo ang magdadrive sa'yo. You have to heal in your wound. Kung hindi ka tinatratong mabuti ng mga tao, amen, kaya napakahalaga na kuhanin mo yung pagmamahal, hanapin mo yung pagmamahal sa Panginoon at hindi sa ibang tao. Atensyon sa Diyos at hindi sa ibang tao. Kasi magiging people pleaser ka pag lagi kang naghahanap sa tao. Mahirap magsimula. Kasi ang tao iiwanan ka pero ang Diyos hindi. Amen? Kung ikaw naman ay nagkasala, katulad ni Tatay David, nagkasala siya, pero after niya nagkasala, nag-grieve siya kasi kinuha din ng Lord yung kanyang ginawang pagkakasalang anak. Na-betray din siya, pero God restore him. Sabi niya sa Psalm 51, restore to me the joy of your salvation. Amen? Hindi kasi natin pwedeng pag-usapan yung kalayaan hanggat nagbi-bleed ka inside your armor. Alam niyo yun? Habang sa loob ng puso mo, umiiyak yung puso mo, tas sasabihin mo malaya ka. Marami kasing tao mapagpanggap ngayon. Tingnan niyo yung social media, puro magaganda yung nilalabas sa social media. But deep inside, hindi ka naman totoong masaya. Nagtatago ka sa sakit. Pinapakita mo nakangiti ang labi mo, pero ang puso mo masakit. Amen? Nagpipretend ka. Nagpapanggap. Amen? So, ang pagiging born again, hindi to nagpapanggap. Kailangan malaya kang totoo. Kailangan hayaan natin, i-let natin si God na i-touch yung buhay natin na sira. Ipaayos natin yung buhay natin na sira. Kung ikaw ay naninigarilyo, nag-iinom, paayos mo yung buhay mo kasi wala namang dadaling mabuti yan sa'yo Kapag pinagpatuloy mo ang pag-iinom at paninigarilyo, yung pagbe-babe na yan ng mga kabataan ngayon, darating ang panahon, magiging addict ka. Kaya mag-isip kang mabuti. Walang magandang dadalin sa'yo ang sigarilyo at alak. Kung hindi ka maa-addict, magkakaroon ka ng sakit sa TB. 'Di ba? Meron tayong kapangyarihang mamili ng buhay natin. Mabuti at masama, tama at mali. Huwag niyong sabihin wala tayong choice, lalo na sa inyong mga kabataan. Kaya niyo ring mamili ng mabuting kaibigan at masamang kaibigan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaang mamili. Kaya wag tayong magpaalipin sa kasamaan. Kaya maraming lumalakad kay Jesus, pero they still walking na sugatan ang puso nila. Nagmo-move forward sila physical but emotionally nakastuck sila doon sa kung anong nangyari sa kanila nung nakaraan. Kaya kung hindi mo hahayaang si God ay mag-touch sa mga places sa buhay mo para ma-recover mo yung mga sakit, para hindi ka nagpe-perform, para hindi ka nagpapakitang tao. 'Di ba? Para hindi lahat ng ginagawa mo pakitang tao, perform ka ng perform. Or iniisip mo na you are perfectionism. Kasi you're trying to please everybody but never feeling peace within yourself.
Hindi ka totoong nakakaranas ng kapayapaan sa loob-loob mo. Pero tatandaan ninyo, kung anong tinouch ng Diyos, gumagaling. At kung anong pinagaling niya, ginagamit niya yon. Okay? Tandaan nyo yan. What He touches, He heals. And what He heals, He uses. Gagamitin ng Lord yung pain mo para sa ibang tao. So how can we heal from our past? Paano nga ba tayo mahihil? Meron akong 2 point dito. Bring it into light. Number 1. Sabi sa Psalm 32:5, basahin natin. Psalm 32, verse 5. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inaamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inililihim. Ako'y nagpasyang sa iyo ipagtapat, at ang sala ko'y pinatawad mong lahat. Amen? So mahalaga po na i-acknowledge natin yung ating kasalanan. Kailangan nating i-confess yung lahat ng mga kasalanan natin. Amen? Part yun ng healing. Dalin mo sa ilaw. Lahat ng mga wound mo, lahat ng sugat mo, i-confront mo. Huwag mo itago sa puso mo. Huwag mo itago yung galit, yung guilt, yung denial. Nagiging denial ka kasi. Magsisimula lang ang healing when we stop hiding. Kapag tumigil ka na sa katatago na nasasaktan ka. Amen? Hindi ka gagaling kung hindi mo to ilalagay sa liwanag. Sino ang liwanag? Ang Panginoon ang liwanag. Siya yung greatest light. Ikaw ay ilaw at asin din. Kung ito ay lalantad mo sa liwanag. Amen? You don't have to fix it. Hindi mo kailangan ayusin. Hindi mo kailangan i-fix yung nakaraan mo. O i-fix yung sarili mo. O yung mga pagkakamali mo. Kailangan mo lang i-face it. Harapin mo lang. Aminin mo, oo, nangyari to. Oo, na-abuse ako. Oo nga, na-rape ako. Oo, sinaktan ako noon. Oo, binetray ako. Oo, dati akong addict. Ba't hindi na ngayon? Harapin mo. I-confess mo. Panginoon, nasasaktan ako sa ginagawa ng mga kaibigan ko. But Lord, tulungan mo ako mapatawad sila. Do not live in the wound of your pain. Kasi pag yung pain na yan, nag-stay yan, mababarid yan at magiging bitterness. It will become bitterness. Pero kapag ang pain na yan is surrender mo, it will become breakthrough. Amen? Malalagpasan mo yan. Number 2, anong gagawin mo para mahil ka sa mga nakaraan mo? Name the wound. Jesus always asked the people, what do you want me to do to you? O what do you want me to do for you? Sabi niya sa Mark 10:51. Kahit na alam na niya kung ano yung nangyayari sa atin because He is a God na all-knowing. Walang detalye sa buhay mo na hindi alam ng Diyos. Pero He wanted you to say it. Say it. Because there's a power in naming what you hurt or what hurt you. May kapangyarihan yon. Pag nininame mo, pinapangalanan mo, Lord, nasasaktan ako sa ginagawa ng kaibigan ko. Lord, nasasaktan ako sa ginagawa ng mama ko sa akin. Lord, nasasaktan ako sa ginagawa ni ate sa akin. Lord, nasasaktan ako sa ginawa ni tatay sa akin. Lord, nasasaktan ako sa ginagawa ng mga kamag-anak namin. Pangalanan mo. Kung saan nanggagaling yung sakit na yon. Kasi yun yung mag-shape sa'yo.
'Pag hindi mo pinangalanan yung mga yun, yun ang magde-describe ng buhay mo, yung past mo, yung sakit mo. Kaya kung hindi mo yun papangalanan, yun ang maghuhubog sa'yo. "Ay hindi na ako mag-aaral kasi ang pangit ng nakaraan ko. Hindi na ako susunod sa Diyos, kasi kung totoong may Diyos, bakit niya pinabayaan na inabuso ako ng stepmother ko?" Hindi gano'n. Healing will start with truth. Harapin mo yung katotohanan. Panginoon, 'di ba? Sabihin mo sa Diyos, "Panginoon, ito yung nangyari sa'kin. Panginoon, ito yung ginawa nila sa akin. At Panginoon, gusto kong katagpuin mo ko sa pain na 'to." 'Di ba? Yun yung hingin mo sa Lord, "Lord, samahan mo ako sa pain na 'to na ma-overcome ko yung pain na 'to." Lord, sabi ng mga kaklase ko hindi daw ako ga-graduate kasi bobo daw ako. Pero Panginoon, tulungan mo ko, 'di ba? So habang humihingi ka ng tulong sa Diyos, tinutulungan mo rin sarili mo. Siyempre magre-review ka rin, 'di ba? Kung halimbawa ikaw naman ay nasa addiction na ng paninigarilyo, pagbe-vape na 'yan o pag-iinom, Panginoon, ito'y problema ko. Ikaw may problema. Natuto po akong mag-inom, natuto akong manigarilyo, but Panginoon, tulungan mo akong mabago. Turuan mo akong baguhin ko 'yung sarili ko. Kasi alam ko na walang idudulot 'tong mabuti sa akin. Panginoon, ito 'yung betrayal, ito 'yung paninira sa akin ng mga kaibigan ko. At nasasaktan ako doon, Panginoon. But Lord, isinusurrender ko sa'yo, Panginoon, lahat ng mga sakit na 'to. Tulungan mo akong patawarin sila. Alam niyo walang masamang lumayo sa mga kaibigang masasama kung dadalhin ka nila sa kasamaan. Wala ding masamang mamili ng kaibigan kasi tinuruan tayo sa Bible, choose your friend kasi kung sinong kaibigan mo will corrupt you. Tinuruan ko na kayo noon 'yan. Minensahe ko na rin 'yan, kailangan niyong maging wais na Kristiyanong mamili ng tamang kaibigan. Dahil kung anong desisyon mo ngayon, JD, yun ang magde-determine ng bukas mo. Kung desisyon mong maging adik ngayon, adik ka pa rin bukas. Pero kung aayusin mo yung buhay mo ngayon, aayusin ka rin nun bukas. Kung magpapaayos ka sa Panginoon ngayon, aayusin niya yung buhay mo. All the days of your life, aayusin niya. Kaya napakahalaga, 'di ba? Ng point number 2 rin natin. Kung gusto mong maging malaya, amen, heal from your past. Huwag kang mabuhay sa nakaraan mo. Huwag kang mabuhay sa mga failure mo. Huwag kang mabuhay sa mga nangyari sa iyo sa nakaraan. Kasi katulad ng sasakyan, amen, lahat ng nadaanan mo, huwag mo lingunin ng lingunin. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo kapag lingon ka ng lingon sa nakaraan mo. Sabi nga sa Bible, walang nag-aararo na tingin ng tingin sa likod. 'Pag nag-aararo ka, ibig sabihin dinadrive mo yung araro, sa harap ka nakatingin, hindi sa nakaraan mo. Amen? Sino dito yung kayang baguhin ang nakaraan mo? Walang kaya, wala sino sa atin ang kayang baguhin ang nakaraan natin, pero pwede nating baguhin yung nasa harap natin. Yung sa kinabukasan natin, pwede tayong magdesisyon ng tama, piliin ng tama, at gawin ng tama. Kung mali yung nakaraan natin, then iwanan natin yung mali. Itama natin yung nasa harap ngayon. Para hindi tayo tamaan kay God. Amen? Kung hindi tayo ang tatamaan kay God. Pag ayaw mong magpatama, ay may tama ka talaga. Amen? Kaya purihin ng Panginoon. At para gumaling yung wound na yun, ang naging point number 1 natin doon is
How to heal your past? Bring it into light. Dalin mo to sa liwanag at name the wound. Pangalanan mo kung saan ka nasasaktan. Huwag kang tago ng wound para gumaling ka. I-surrender mo lahat kay God. Amen? Kayong mga kabataan, marami kayong mapagdadaanan. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, simple pa yan. Sa hinaharap mga anak, marami pa kayong dadaanan. Pero maging matalino kayong piliin kung paano kayo magre-respond. Kaya ako to tinuturo sa inyo para makita ninyo na huwag kayong mag-please ng tao. Sa Diyos kayo laging tumatakbo dapat. Sa Panginoon. Hindi tatakbo lang sa Panginoon pag may hihingin kayo. Tumakbo ka sa Panginoon pag nagpapasalamat ka. Tumakbo ka rin sa Panginoon pag nagpupuri ka. Hindi tayo itataboy ng Diyos pag may problema din tayo kung sa Kanya tayo tatakbo. Hindi siya katulad ng tao na limitado. Unlimited siya. Kaya kailangan ninyo makilala ang Panginoong Jesus na kaibigan nyo din. Amen? Mapagkakatiwalaan. May security tayo sa Diyos. Mapagmahal siyang Ama. Kaya niya tayong baguhin. Yung mga tao sa paligid natin, hindi tayo kayang baguhin ng mga yan. Pero kaya tayong baguhin ng Diyos kung magsusurrender lang natin sa Kanya ang lahat-lahat. Kaya ka rin paratingin ng Diyos sa mga pangarap mo. Ang kaibigan mo, hindi habang buhay nandyan. Ang kaibigan mo, di ka nga tutulungan sa matrikula niyan eh. Pero si God, tutulong siya na mag-provide ng provision para mapag-aral ka. Amen? So heal. Huwag niyong hayaan na ang past ninyo ang mag-determine sa inyo. Heal from your past. Gamitin ninyo yan stepping stone. Apakan ninyo yan para maging kagamit-gamit kayo sa Diyos sa mga taong naranasan din kung ano'y naranasan nyo. Na maging testimony niyan at matestify ninyo na napagtagumpayan yan sa tulong ng Diyos. At ang Diyos ang tatanggap ng kaluwalhatian at papuri. Dahil buhay siyang Diyos na tumulong sa iyo at sa akin. Amen. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, salamat po, Ama, na patuloy mo kaming tinuturuan na mabago ang aming pag-respond sa mga maling bagay na nakikita ng aming mga mata. Turuan at tulungan mo kami na ma-overcome ito. Na mabuhay kami sa bagong pag-iisip, bagong puso, Panginoon. Bago ang lahat ng ginagawa, nire-restore, nire-redeem, Panginoon. Hindi yung dati kaming bumabalik at pabalik-balik lang sa kasamaan. Kaya Ama, salamat na ang mga nakaraan namin pwede naming gamitin, Panginoon, upang madala kami sa totoong kagalingan. Hindi nagpapanggap, Panginoon, hindi nagpe-perform, kundi natatransform. Salamat sa information, Panginoon, na nalaman namin sa iyong mga banal na salita sa oras na to. At salamat sa mga praktikal na pagtuturo mo na ma-overcome namin ang aming mga nakalipas at nakaraan na hindi ito ang mag-define sa amin kung sino kami, kundi magdala ito ng kagalingan sa amin dahil sa tulong at gabay mo. Kaya salamat po o Diyos sa makabataang ito. Purihin ka dakilang Ama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, praise Jesus. Ayan, o sino naman ang gustong mag-share ng inyong natutunan sa araw na to? You can unmute. Sige po, Ate Angel. Natutunan ko lang po na you should let go of your past po kahit painful po siya tapos kahit tumatatak po siya sa memory kasi kapag hindi mo po yun let go, ano po, hindi ka po makaka-move on sa future mo. At saka dapat po ibibigay mo po kay Lord lahat ng decisions mo po sa buhay, pati yung ano po kasi siya po yung ano yung may ano tawag doon? Siya po yung may control sa bukas po, sa Amen. future natin, gano'n. Amen. Praise God. Glory to God. Salamat, Ate Angel, sa napakagandang sagot. Tama yun. Tama yun. Amen. Sige po, Kylie. Uh, well, there's one thing also I've learned is that
like Angel said, you should let go of your past. Well, that's one thing I've been aiming for kasi I've prayed to God like always to like tulungan niya ako mag-let go about sa mga past ko, and I know na it's very hard pero syempre kapit lang, and I wanted to make a good name for myself, like magpo-focus na ako sa kung ano nangyayari sa'kin like right now, and magpe-pray na lang ako na mas maging better yung ibigay sa'kin ni Lord, like ngayon. And, basta ayun po yung ginagawa ko po is naway na lagi ko pong pinagpe-pray kay Lord na maka-let go na ako sa mga nangyari sa'kin sa past, and makapagpatawad po ako ng mga tao sa past ko po, yun lang po. Thank you. Amen. That's very good. That's very good. And at least now you know how to make decision on your own na alam mo that you are leading by the Spirit of the Lord. Amen? So praise God for that. And magandang idea yan, Kylie, no, na huwag kang mag-bound sa past mo. But, gamitin mo to na magpalakas ka pa ng maraming kabataan. Ma-inspire kayo sa salita ng Diyos at i-inspire din kayo ng Panginoon. Tutulungan niya kayo. Amen? Sino pa po ang gustong mag-share? At Kuya JD, Denise, Kuya James? Ako na po, Sino? ako na. Okay, Kuya JD, sige. Kasama mo ba si ate mo? Ay, ano po, wala po. May ginagawa Ah, po kasi. Tapos po okay. nahuli po ko siya. Okay. Ano po, para po sa akin, tinatama tayo ng Panginoon dahil meron tayong pag-asa magbago. Talikuran natin yung mga nakagawian nating kasalanan at pagkakamali. Dapat ay may mas malalim tayong pagmamahal at ugnayan sa Panginoon. Makakalaya tayo sa mga kasalanan at mga pagsubok natin sa buhay kung tatanggapin natin ang Panginoong Diyos. Amen po. Wow, praise the Lord. Na-amaze naman ako sa mga sagot ninyo. Grabe. Purihin ng Panginoon. Totoo yun, no? God gave us hope. Pag-asa yung binibigay ng Diyos sa atin. And totoo yun because God is hope. Amen? O sige, Kuya James, ikaw, baka gusto mo mag-share? Kuya James, ang natutunan mo sa topic natin? Natutunan ko po ay sa mga nangyari po sa past, isipin po palagi na kay Jesus po kakapit. Kung sa mga friends po, pwede naman maghingi ng advice, pero dapat kay Jesus lang po talaga ang pinakakakapitan natin. Kahit anong mangyari, kung mahalaga man o hindi. Sa kanya po. At saka yung mga nagawa sa past before, dapat po hindi po tayo mapa-apekto doon. Amen. Kasi nandiyan naman po lagi si God, tutulungan niya po tayo. Amen. Praise God, Kuya James. Tama yan. Totoo yan, Kuya James, na napakahalaga nun na alam natin na tutulungan tayo ng Diyos. Kahit gaano pa kapangit yung kasalanan natin, kahit pa gaano kasama yung naging kasalanan natin, lapit talaga kay Diyos, kay Lord. Lapit lang talaga. Tutulungan niya tayo. Tuturuan niya tayo. Pagagalingin niya tayo. Amen? So praise God for that, Kuya James. Sige po, Ate Denise. Amen po. Ang natutunan ko po is don't beg people to love you kasi kung sabi niyo nga po, madaming taong nagpapakamatay dahil sa sa uhaw sa ano po, sa pagmamahal. So kapag once na hindi mo ramdam yung pagmamahal ng isang tao, lagi mong tatandaan, mahal ka ng Panginoon natin. Tapos po, ang natutunan ko rin po is kalimutan mo yung past mo kasi hindi naman kapag ano yun? kapag kapag may nagawa kang kasalanan or masama ka sa past mo, hindi naman totally na masama ka na agad sa future mo eh. Kasi nga pwede mo naman mabago yung mabago yung ano yung tawag dun, nakalimutan ko. Mabago mo Mabago yung hinaharap, yung future mo. yung future mo kasi
once na may past ka, doon mo malalaman na mali ka pala, doon mo rin malalaman na doon ka matututo. Doon ka Amen. matututo sa pagkakamali mo. Ayun lamang po. Amen po. Yes, tama yun, totoo yun. Kasi minsan, hindi tayo nakikinig, di ba? Ako din, lagi, nung bata ako, ganun ako. Pero, di ba, totoo yun, tama yung sinabi ni Denise. Sa pagkakamali natin, dun tayo tinutuwid ng Diyos. Pero hindi para hiyain tayo, o ayan, kasi nagkamali ka, ganun. Hindi siya ganun. Diyos siya na binibigyan tayo ng pag-asa na baguhin natin yung pagkakamali natin, yung nakaraan natin para maging tama na yung susunod na desisyon natin. Okay? So, napakagaganda ng mga sagot ninyo. Napaka natatalino. Alam nyo, napaka-bright ninyong lahat. At naniniwala ako mga anak na kapag pinagpatuloy natin yung ganitong pag-aaral natin, magiging impluensya kayo ng Panginoon. Magiging kayo mismo, marami kayong mga kabataan na dadalhin sa kaharian ng Diyos. Kaya napakahalaga ng mga pinag-aaralan natin. Huwag lang kayong simba uwi. Huwag lang kayong simba and then wala kayong natututunan pag uwi sa bahay ninyo. Nawa, sa bawat pag-aaral natin tuwing Sunday, tumanim sa puso at isip ninyo na kung dati bastos ka sa nanay at tatay mo, di ba? Kailangan nagbabago tayo. Kailangan nag-o-honor tayo. Kasi yun yung tinuturo ng Panginoon natin. Loving yung Diyos natin. Mapagpatawad yung Diyos natin. Hindi niya tayo tinitingnan sa karumihan natin. So, wag natin din tingnan yung mga nanay natin sa pagkakamali nila. Kasi tao din sila. Nagkakamali din sila. They are not perfect. Pero tingnan natin sa mabuting bagay kung paano tayo magre-respond nang hindi natin nawawala yung respeto sa tao. Sabi nga ng Diyos, matuto kayo rumispeto sa lahat ng tao. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat sa mga bagay na natutunan ninyo ngayong araw na to. Pagpalain kayo ng Panginoon.